Okay, ito naman babasahin kong comment ay galing sa YouTube channel. Ang sabi ni sender, may tanong lang po ako kasi nagpalit po ng hahawak ng fleet management logistics na pagmamay-ari ng isang planta. Yung mahawak po sa amin ay babayaran po kami ng separation pay, kalahati po lamang ng isang buwang sahod ng ipinasok namin. Ipinasok po kami sa retrenchment at hindi naman po sila nagsara or nalugi. Ang naging dahilan po ay hindi na po na-extend ang kontrata kaya nagtanggal sila. Tama po ba na kalahati lamang ng isang buwang sahod ang kailangang ibigay sa amin? Okay. Dito, yung pagkakasabi niya na may humahawak sa kanila, I will presume na agency ang tinutukoy niya. So, sila ay agency employees, i-deploy sila or ini-assign sila sa isang planta bilang mga trabahador. Ngayon, hindi na na-renew yung service agreement ng agency at ng planta. So, tinanggal na ngayon sila kasi may iba nang ipapasok na agency. Ganun yata yung ibig sabihin ni sender. So, anong mangyayari kapag ganito ang sitwasyon? Okay? Ipinasok nga daw kasi sila sa retrenchment. Okay, so ganito. Yung ganitong scenario ay tinatawag under the law na contracting. Ngayon, may dalawang uri ng contracting. Yung job contracting na pinapayagan ng batas, legal yon, valid yon, at yung labor-only contracting na ipinagbabawal ng batas. Pero maraming gumagawa. Okay. Labor-only contracting, ano ito? Nagsusupply ka lang ng tao o manpower sa iyong kliyente. Pero hindi ka talaga nangungontrata ng serbisyo. Kasi yung pinapayagan ng batas ay yung job contracting o yung pangungontrata mo ng serbisyo. Ibig sabihin, hindi lang tao yung binibigay mo. Meron kang makinarya, meron kang substantial capital, meron kang equipment para maibigay mo yung serbisyo na kontrata mo sa iyong kliyente.